So, ayun na nga, Daddy Cole. Kung ready na po kayo nga i-share ang inyong life story dito sa ating programang Omar Present Life Story. It's Mike is Sorry, yours yan pa, na. Daddy Cole. Good luck po. Kahit ilang Ayan. minutes lang po. At first, I would like to thank this opportunity, no? Kasi andito rin yung aking mga followers ngayon who hasn't heard much more about me. Maaring lagi silang nasa live ko, but they haven't heard who Daddy Cool is. Daddy Cool, simpleng tao lang eh, pero hindi ako perfecto. Marami akong pagkakamali sa buhay ko, especially when I was young. Hindi ako nagtapos ng pag-aaral. I was taking up nursing, pero mas madalas ako sa kalokohan. Eventually, I live a bohemian life, moving from one relation to another. Until I met my wife at the age of 33. Doon kami nag-start ng aming relationship. She's a single mom. And our relationship is not a relationship made in heaven. Maraming pinagdaanan challenge ang aming relationship na until now, we still encounter such problem. Sabi ko nga, hindi ako perfectong asawa. Hindi ako perfectong ama. I had a lot of misses in my life. Pero pilit lang akong lumalaban at bumabangon. Sabi nga ng asawa ko, every time you say sorry, natatawad kita, but you never make changes. What's the essence of saying sorry if no changes has been made? Yeah. Yan yung malaking struggle ko sa buhay ko. Na every time I ask forgiveness from my wife, nauulit din yung pagkakamali ko. Ang galing ni Daddy Cool sa ibang tao. Yeah. Open ears, devoted time. But I cannot even apply it in my own life. When dumarating ako sa punto na ito yung problema ng taong kinausap ko kahapon, bakit hindi ko alam yung gagawin ko ngayon? Now, sabi ko nga noon pa man, I've been working as a disc jockey way back in the 80s. I'm dealing with a lot of relationship problems. I dealt with a lot of relationship, kaibigan, kapatid, mag-ama, mag-ina, mag-asawa, magnobyo. I got all those stories in life na nabigyan daan ko, nabigyang pagkakataon ko, nasagot ko. But why are times, pag si Daddy Cool ang nasa ganun sitwasyon, I cannot do anything. Para akong nakakahon out of the things that is in my mind. I've worked as a BPO call center agent for quite some time. At the same time, on the side, nagtuturo ako noon ng production design. Money to us at the time is flowing until naloko si Daddy Cool sa sugal. I even went back to my old vice. Napasaglit-saglit tayo. Sabi ko nga, I'm not a perfect man. Siguro kaya marami ko nababahagi sa kanila kung bakit marami ko na i-share. Because I am not a perfect man. I had so many failures in life. Na lahat ng failure na dinadala sa akin, parang I've been there. Nangyari na, nakaharap ko na. Not only to me, to my family. Ang daming pinagdaanan. We lost everything. We almost lost the trust nung anak ni wife. Kasi napabayaan namin siya. When they were young, and we only got the opportunity to gain back their trust on us when she was 16, 18. We had moved from one place to another dahil naghahanap ako lagi kung asan yung totoong buhay ko. Well, as my say, hindi ko mundo to eh.
Hindi ko mundo tong social media. I rarely enjoy social media. The only time na nagustuhan ko siya is na nagkaroon ako ng opportunity to reach 1,000 followers at na-realize ko na kaya ko palang ibalik yung ginagawa ko noon without me paying so much money for podcast, because we know how much to buy for a podcast airtime. Ito 24 hours. Pwede niya akong bigyan ng pagkakataon. So I take that opportunity, ginram ko yung pagkakataon na yun. I've been there for so many people. Not knowingly, I'm losing my family. I'm fadingly, I'm losing my wife. Kasi yung nandyan ka, pero hindi ka niya nararamdaman. Yung andyan ka, pero hindi ka niya kasama. Yun yung naging malaking challenge. So I left social media for 3 months. Tapos, I tried to reestablish things with my wife, with my kids. Nung ma-reestablish ko siya, bumalik. We came in strong. Magkasama kami mag-asawa on a live podcast. During a live, 2 kami. But somehow, kailangan, hindi pwedeng gaano minsan si Mrs. na so much of gusto niya, kailangan siya nahiga. Kasi, this is one thing that hits our life last year. Na yung almost lahat ng sakit ni Mrs. sumabog. Andyan yung kanyang pericardial effusion, andyan yung hypothyroidism niya, andyan yung megalgia niya, andyan yung he was tested with high ACA result. So kaya yung oncologist ni-require siya to go to PET scan. She was submitted to a PET scan. She was diagnosed. Yung CEA niya is masyadong mataas. Plus the fact na kinailangan siyang tanggalan ng matres kasi she's been bleeding for the last 3 years. Yung every month, swerte na yung 1 linggo na wala siyang mens. So until we reached to the point, ayaw ng doktor, dinaan sa pills and everything. So we had been spending a lot. Every time na makakaipon kami to buy the house that we wanted, kailangan gumastos sa kanya. So nagkaroon naman kami ng opportunity na makapag-down, naloko naman kami. Na-scam kami. Yung palang binila namin, yung palang dinaw na namin yung bahay, 5 person owns the property. Sakit, di ba? So we keep on moving on habang nilalabanan namin yung sakit niya. Luckily, nung lumabas yung result ng PET scan niya, the 5 cancer cell found sleeping. Natutulog lang. Pero it was not a guarantee na walang pwedeng mangyari. It's just like a bomb. It's just like a bomb na pag naapakan, it could just simply explode. And then, early part of the year, nawalan kami pareho ng trabaho. We lost our job. Dahil nga, kinakailangan niya dahil sa kanyang medical condition, ginawan siya hindi siya magawa ng paraan na maalis dahil sa medical condition. Dahil may mga documents and everything, humanap sila ng ibang paraan. Ang ginawa sa kanya, pilit siyang pinababalik sa site, on-site, which cannot do. Umakyat baba nga lang sa hagdan nahihirapan siya Yung pampatatravelin ko siya everyday. Yun na nga. And then they take me out of the same company, tinanggal din ako. Parang sinabihan na siya, wala na yung asawa mo. Kung hindi ka babalik,
for how many months, ma? 3 months. Wala kaming trabaho pareho. And this thing that I'm doing, tinuloy ko lang din siya. And God pour on blessings. Kaya, kung napapansin nyo, pag pumunta kayo sa live ko, may nakalagay doon, show love with gifts. That is my yearly program. Lahat na naiipon kong gifts, I'm not spending it for our own use. Ibinibigay namin yan to whoever deserves by the end of the year. Although, at this point, may mga maaga kaming natulungan noong January, during my birthday, noong March and April. Then there's still some few left which we're going to be carrying over for the end of the year. Umikot ang mundo ko dito with my wife and my kids supporting me. Na ang hinihiling lang naman ng misis ko yung attention, yung oras na para sa akin. Which oftenly I fail. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako perfectong tao. Maaring after this, marami na sa inyong hindi mag-follow or i-unfollow ako. We're never gonna be visiting my life dahil ganyan pala si daddy ko. But I just want to be true Hindi to naman myself. siguro, Daddy. And I want to be true to everyone. Yeah. Kung ganong katotoo ang live ni Daddy Cool, kung bakit maraming umiiyak sa live ni Daddy Cool. I don't even know these people. Kapag naka-live ako, may aakyat, magkukwento later on. Hindi na mapigil yung emosyon. And siguro nga sabi ko, the best, I am not a certified nor a degree holder in psychology, nor a certified life coach. But the lessons that I've learned in this cruel life that I had is the biggest thing that I could share to anyone. Kung ano yung mga naging pagkakamali ko na nakikita kong pagkakamali nyo, then I can tell you that. Yung nakikita kong magandang ginagawa mo na hindi ko nagawa, I'm gonna praise you for that. So yun ang bala ng isang Daddy Cool. Sabi ko nga, I can shout on this entire platform that I am no good as a husband, that I am no good as a father. I am no good as a person the way you're looking at me. But I am just the real person that I am. Sabi nga nila, hindi mo naman kinakailangan maging magaling sa lahat. Yes. Ang importante, maging totoo ka. Amen. Which is correct. Yes. Ayun. Correct. Ang ng kwento ni Daddy Cool. Tapos Yes. the way niya bibitawan yung mga salita, talagang pumapasok sa puso at isipan mo, no? But Yes. anyway, Papa Trike, syempre, gusto kong tanongin kay Daddy Cool. Daddy Cool, buhat po nung nakwento nyo naman yung mga storya ng hindi naman lahat no. May gusto lang po akong malaman na buhat po nung bata kayo hanggang ngayon. Ano po yun, Daddy Cool, yung mga pinakamahirap na dumating sa buhay nyo at hindi nyo po nakakalimutan? Na yung parang tinik siya ng buhay nyo po. The relationship I had with my mom. Okay. Sige lang pa. Daddy Cool pa. Iyakin natin si Daddy Cool, guys. I love my mom so much Mm. na hindi niya pinakita sa amin yung pagmamahal. She's an OFW. Mhm.
who decided to fall in love with another guy, with a Ah. foreigner, while in a relationship with my father. Hindi ko matanggap doon yung dininay niya kami. Sakat nga. The only time that the person knew nung lumantad yung tatay ko, na nagalit ako sa tatay ko, na ginulpi ko yung tatay ko, dahil sinabi ko sa kanya, tangina ka, kung hindi mo hinayaang umalis ang nanay ko, hindi nagputa yan. And my father told me, wala kang karapatan pagsalitaan ako dahil hindi mo alam yung sakit kung paano ko ibibigay ang luho ng nanay mo na hinahanap sa akin ng mga lolo't lola mo. Mm. Then, wala noon, I live on my own. And until now, may sakit na yung nanay ko. Pinabayaan ko siya sa mga kapatid ko. At the point siguro nakita niyo yung isang post ko with my mom. Tagal nun, tinago ko. Ah. It's only this last Mother Day that I said. Actually, Father's Day pa nga yun. I have forgiven them. Nararamdaman ko kasi hindi na ako hindi na ako pabata. Yeah. I'm 53. Bukas, makalawa, makapareho na rin kami ng kalagayan ng nanay. And I don't want my children to hate me Yeah. because I hate my mom. So yan yung isang bagay na galing kong magmahal ng ibang nanay eh. Ang galing kong papaamo yung mga nanay ng mga naging girlfriend ko, yung lola nila, yung tiyahin nila. Kasi yung hindi ko nagagawa sa nanay ko, na gustong gusto kong gawin, Na-i-apply nyo po sa yun kanila. yung ginagawa ko sa kanila. Kung bakit yung mga naging nanay ng girlfriend ko, yung lola nila, I was able to easily gain their trust. Simply because kung ano yung hindi ko magawa sa nanay ko, sa kanila ko ginagawa. Ayun. So, Daddy Cole, gusto ko lang din po malaman kung may ipaparating, kung okay lang po sa inyo, kung hindi okay lang din naman po. Siyempre, nandito na rin naman po tayo. Malay mo po, mapakinggan niya po itong programa natin sa YT ng Oma Present. Ano po ang mga mensaheng ipaparating niyo po sa iyong ina? I'm sorry. Yun lang. That's all I want to say. Ganda nun. I'm sorry. Ang ganda nun, no? Parang Eh, And forgive me. I'm sorry. Parang napaiyak ako. I'm sorry. Forgive me. ang ganda nun. Ang ganda. Papatry. Two words, pero it means a lot. Kasi, Parang Diba? ang dami nung dala nung sinabi niyang salitang yun, no? Yung mensaheng yun. Parang ang Kasi daming ano, dala. di ba Miss Pinky? Kasi, when you say sorry, hindi mo na kailangan sabihin kung ano dahilan ng pag-sorry mo. Yeah. And hindi mo na kailangan yung patimpa kung ano yung mga pagkakamali or pagkakasala. Yeah. Kaya yung word na sorry, it means a lot. Na yung tipong sorry for all the things that for all the things that I've done. Yung tipong magigets na agad kung sino man yung taong pinasabihan mo ng Yeah. dahil na kung ang sorry is sincere. Kaya, Ang ganda ng Daddy Cool, sobrang simple and then, meaningful. Yung yeah, sobrang meaningful yung mga mensaheng, mga salitang mga binibitawan ni Daddy Cole. Napaka-cool lang din niya. Napaka-daddy niya. Pero, Kung gusto ko mabibigyan malaman- ako ng pagkakataon, yes. if given a chance,
one of this day, Mhm. pupuntahan ko siya to personally say, I'm sorry and I love her. Mm. Bakit bakit hindi niyo pa po nagagawa, Daddy Col, yung gano'ng part? Malayo po ba siya? Nasa Santa Rosa, Laguna siya. Hmm. And one reason is the argumentation I had sa mga kapatid ko. Ah, Kumbaga, okay. parang nagpatong-patong na yung ayaw nila sa asawa ko. Galit sila sa akin, pinabayaan ko nanay namin. Mhm. Everything is all on my head. So, tinanggap ko na lang na wala na akong pamilya. Pero hindi ko kayang tanggapin, wala akong ina. Yes. Pero Daddy Cool, malay mo naman, pag bisita mo or pag yung plano mo na pagpunta sa nanay mo, Yes. nagkataon na nandun yung mga kapatid mo. Maybe that's the time na magkakaroon kayo ng patawaran sa isa't isa ng mga kapatid mo. Or Yes. even your mom. Diba? Kasi we don't even know. Kasi diba, malay mo, yun din ang kagustuhan ng mama mo if ever na makadalaw ka sa kanya. Diba? Malay mo yun yung feeling niya sa mga kapatid mo rin na pag pumunta si Daddy Cool, ito ang mag-aayos-ayos. Yes. Diba? Sa nanay ko siguro, oo. Pero sa mga kapatid ko, masyadong malalim. Ayun. So, Daddy Col, hindi pa ata po huli ang lahat para gawin niyo po yung gusto niyo. At malay mo po, makatulong kami. Siguro in private, tatanungin po kita mamaya kung ano pong pwede namin may itulong. Kasi, ramdam ko si Daddy Col. Ramdam ko yung mapagmahal si Daddy Col. Yun yung, alam nyo guys, ngayon ko palang nakausap si Daddy Col, pero ramdam ko yung puso niya, ramdam ko yung the way siya magsalita. Yung the way na iparating niya yung isang mensahe sa isang tao, ramdam ko. Kaya siguro mahal na mahal ng asawa to. Hindi kasi sobrang honest din kasi ni Daddy Cool. Sobrang Totoo. honest niya. So dito, dumadating pa sa punto na pag sa live, may nanti-trip. Pagtitripan din niya. Ganyan talaga yan si Daddy Cool. Napaka-cool lang niya, pero sige, naka-ride on ako sa lahat. Yun. Yung kung mahal ako ng asawa ko, I might say oo. Pero I'm afraid, napapagod na siya. Bakit, Daddy Col, Makulit ako nasasabi niyo po? Pasaway ako eh. Kaya pala, excuse me, Daddy Col, si Mami Kulasa ba ang asawa niyo po? Mm-mm. Kaya pala sabi niya kanina, Sabi. kailangan Piniprito daw kita siya kasi ng asawa pasaway daw. ka? Ano? Oo. Ay, Mami Kulasa, hello po. So, tanong ko lang po, Daddy Col, kumusta po siya ngayon dun sa mga pinagdaanan niya? We just have to survive what we can, how we can. Hindi na siya pwede magtrabaho kasi ng malayuan. Kasi Hindi na siya pwedeng mapagod. mapagod. Opportunity siguro, makapag-work from home siya. Iniipunan lang natin siya ng gamit niya. May nagmagandang loob na nagpahiram, but of course, yung hiram ibinabalik. Yeah. Yes, it's correct. Bakit po, Papa Trek, Daddy Col, ano yung work? Hi, Francis, hello. Ano yung work from home na kailangan niyang mga gamit? Kasi in order for you to work from home, kailangan meron kang sarili mong office equipment, laptop or desktop. And the only thing that she could help me out now is, yun nga, mag-work from home siya. Or para maging enough, sasayaw muna uli ako as macho dancer. Wow. Ano, Gawin niyo na ngayon, Daddy Col. Kung papayag si Joke lang. Tanong ako sa'yo, Daddy Cool. May tanong ako sa'yo.
if ever na magkita kayo, di ba, you're planning na pumunta sa mama mo. Mm. And then, tawag dito, magkita kayo ng mama mo and then biglang tanungin sa'yo na nagkaroon ka ba ng galit sa akin? Oh. Yun. At ano yung galit na yun? At bakit tumagal bago mo napatay? Yan. Sasabihin ko sa kanya dadiretsahan, oo ma, kasi hanggang ngayon hindi mo ko sinasagot, bakit kailangan mo kaming iwanan? Bakit kailangan mo ipagpalit yung pamilya mo doon sa Lebanese na kinasama mo? She never answered that question. Ginawa mo ba yun para sa kapritsyo mo o ginawa mo yun para sa amin? Kasi kung ginawa niya yun para sa amin, dapat na ipaglaban niya kami. Yes, tama. Pero siya lang yung naging masaya. Pero hindi kami. So, ayun. And do you have any question, Pami? Yes, Papa Trike. Marami ang katanungan kay Daddy Cool. Kanina, Papa Trike, parang nahihiya ako magtanong sa kanya. Kasi parang ang daming alam ni ni Daddy Cool. Pero ngayon, ang dami kong gustong malaman. Sige ako. Yes. Gusto mo malaman. Go ahead, Papa Trike. Oh, ikaw muna. Sige. Gusto ko malaman, Daddy Cool. Ano po yung pinagkaabalahan yung dalawang mag-asawa ngayon? Or makayanan yung mapunuan yung mga financial support na pang-araw-araw? Nagtatrabaho ko. I work in a call center pa rin. Pero dahil umuupa pa rin kami, may mga anak pa kami nag-aaral, may inaalagaan pa kaming isang matanda na lolo ni Mrs. Hindi kaya ng sahod eh. Hindi ko naman maiwanan to para maghanap ng malaking sahod. Kasi the work I had here gives me the opportunity to continue what I'm doing. Kapag kasi pumasok ako dun sa ibang company, baka hindi na rin ako tanggapin. Kahit na malaki yung ino-offer nila. I'm 53. I am 53. Kasi Miss Migit, sa realidad, dito sa Pilipinas kasi, hindi tulad kasi sa ibang bansa na kahit may edad na pwede pa magtrabaho. Dito kasi sa Pilipinas, di ba, usually is pahirapan na makakuha ng trabaho. And kung medyo nagkakaedad na. And dito ngayon sa BPO, hindi na pinagbabatayan kung gaano kang katagal. Yes. Kapag may edad ka na. It's kind of ironic na kaya ka may edad na, kaya ka may experience kasi may edad ka na. They're looking for someone who's young with an experience, which is napaka-ironic. Unlike the world of virtual assistance, yung mga work from home job na yan, mga online jobs na yan, it would not matter kung gaano ka katagal as long kaedad na, as long as you can have the job. Kaya nga sabi ko, kapag si Mrs. nakapag-work, continuously working as long as I could, siguro mag-aabot-abot din siya. Pero syempre, ang malaking pinagkakapitan namin dyan is yung prayer. Yes, tama, Daddy. Kasi kahit anong kulang namin, the Lord doesn't allow us to suffer or to be hungry. Oo, marami kong utang. Hindi ko dinidinayan. Kaya dun sa mga naninira sa akin na nagtatago ako sa utang, hindi po totoo yun. Inaamin ko yung utang ko. Pero yung nagtatago, hindi. Bigyan nyo lang ako ng pagkakataon, mababayaran ko rin. Yeah.